Guys, have you checked your S loan? If ever may S loan offer po kayo by Shopee, which is itong pa-Shopee loan po. Pa-cash loan to ha, ni Shopee. Kasi look at my offer, guys. Look at this one, guys. 75,000 pesos. May S loan offer right now. And I can withdraw this good as cash. At i-withdraw natin to. Pero, which is good news ha. Kasi nag-offer siya sa akin ng 100% off interest rate for the first month. Sabi yun, ang laking bagay nito. Ang laking bagay niya for the 1 month, no, na i-off niya interest rate, zero interest rate for the first month po na aking installment. Kasi itong si S loan po, nag-offer po siya ng 3 months up to 12 months, diba? So yung first month ko is zero interest rate siya. Ang laking bagay nun kasi malaki yung loan offer po sa akin. 75,000 pesos. Off yung interest rate for the 1 month to pay for the first month of payment. Grabe. Kaya i-check nyo yung sa inyo. Baka na-offeran din kayo ng 0% interest rate for the 1 month po. Paki-check, guys, kasi ito yung parang pamaskong handog ata to na S loan ngayon. Actually, kahit di naman pamaskong handog eh. Na-experience din kasi ito ng husband ko. Nung na-offeran siya ng S loan po, no? So, the first loan niya, yung first loan availment niya, in-offeran siya ng 100% off ng interest rate for the first month to pay. Well, ang laking bagay nito ha, itong pa-zero interest rate niya ngayon sa season na ito. Anyway, kahit anong season naman, malaking bagay talaga yung zero interest rate no for the first month. Malaking bagay po yun, lalo kay S loan. Kasi alam naman natin sa S loan, guys, no, hindi siya buong matatanggap because of the admin fee na kinukuha niya na 1% of our loan amount. Binabawas niya yun, pero at least 1% lang naman. Kaya nga malaking bagay na kahit paano, maka-discount man lang tayo sa interest. Kasi ito nga po is pwede ako mag-loan dito from 3 months, 6 months, 9 months, at saka 12 months. So kahit alin pong repayment plan dito, yung pipiliin ko is eligible ko pong magamit yung 100% off the zero interest rate for the first month. Let us say, 3 months to pay ko lang uutangin itong 75,000 pesos na ito. Maa-avail ko pa din po siya. Tingnan nyo yung kanyang repayment plan. For the first month po, sa 3 months to pay, sa 75,000 pesos, zero interest rate yung first payment ko. Ang laking bagay kasi 4.95% monthly kasi interest rate niya po sa akin sa S loan. Ang laking bagay no. Napakalaking bagay ha. Imagine this one po no, kung i-avail ko siya. Ang laki ng madi-discount sa akin sa interest rate when it comes to the interest rate. 3,712.64 for 3 months to pay ito. So, nag-iiba-iba to depende sa loan terms ko. Ang laking bagay. Mga pag ganitong mga pa-promo po ni S loan. Actually, guys, no, to be honest with you, itong sa S loan maganda talaga siya. Of course, na dahil withdrawable siya good as cash. At saka sa experience ko po, alam niyo ba, na-experience ko dito na na-waive din itong admin fee ko. Kahit 1% lang kasi siya, mabigat din siya pag malaki yung loan amount. Na-try ko na po, na-offer nila ako na zero admin fee po dito. May interest rate, pero winave po yung aking admin fee dito, which is ang laking bagay nun. Then, buo ko po siyang natanggap that time. So, may mga ganang pa-promo po talaga sa S loan. Kaya abang-abangan nyo yan. I-check nyo yung mga account nyo dyan. At one good thing din po kay S loan, guys, no, kahit matagal mo siyang hindi gamitin, hindi nawawala ang offer. Hindi rin nababawas. Hindi bumababa. So, of course, depende rin po yan kasi sa performance natin, no, sa SPay Later. Kasi diba nagkakaroon naman talaga tayo ng S loan because of SPay Later. Dyan muna tayo i-evaluate. So, ngayon, dahil ako naman ay good payer sa aking SPay Later, never tayong na-delay dyan. Thank you, Lord. Hindi tayo na-delay dyan. Maganda yung aking performance sa SPay Later. Kaya maganda rin po yung aking nagiging offer sa aking S loan. Kaya kayo ingatan yung account nyo ha sa SPay Later tsaka sa S loan kasi maganda po talaga sila at maaasahan silang tunay. Mapa-buy now, pay later man at napaka-cash loan. Well, don't worry guys. Sa mga wala pang S loan dito at patuloy na nagtatanong kung paano ba maging eligible, maging qualified dito sa S loan. Paano ba tumaas yung ating credit limit dito? Ano bang tips na pwede kong i-share sa inyo? Well, ito na nga, don't worry. Lahat ng mga gusto nyo malaman dito, i-share ko yan sa inyo. So, ito yung mga requirements kasi para ma-qualified tayo sa S loan. Sa mga wala pang S loan dito ha, pero kung may S loan ka na, you can disregard this one. So, number 1, dapat fully verified yung ating Shopee account. Ibig sabihin po na verify na po dapat yung ating Shopee Pay na feature po ni Shopee, which is malaga sa kanila. Yan po kasi yung pinaka-wallet po ni Shopee. Isang valid ID lang at facial recognition. Ganun lang siya kasimple. And of course, our personal details. So, number 2 is dapat po active Shopee user daw po tayo. Kailangan yun. Dapat frequent na gumagamit talaga tayo ng Shopee app. Para ma-detect po nila yung ating loyalty na tayo po ay active na talagang user po ng app nila. So, ibig po sabihin, dapat na madalas tayo gumamit ng Shopee, nag-check out, gumamit ng mga features nila like pay bills, buy low, nag-add to cart, yung mga ganun po, no? May regular purchase history. At mas okay or advantage po na gumagamit po tayo ng Shopee Pay as payment method. Kasi gustong-gusto po talaga ni Shopee yan. Which is yun din yung ginawa ko. Hindi ko naman alam na yun din pala yung mga criteria noon. Which is napapadali talaga yung eligibility ko dito, no? So, number 3 requirements, dapat to may good payment behavior tayo dito, guys. Kasi totoo talaga to. Wala po dapat tayong late payment po sa ating SPay Later at sa S
loan kung meron man. Yung dalawa na yan guys, nasabi ko na sa inyo, isang araw lang kayo ma-delay dito, maliligwak na agad kayo dito, mawawalan kayo ng offer at tourist pa hindi na kayo ma-offeran. Ganon sila kahigpit sa payment. So number 4 requirements po dito, dapat daw po matagal na yung account natin sa Shopee. Kasi nasa inyo dito yung veteran na dito sa Shopee. So advantage yun ha, kasi madali lang po tayong ma-offeran. Mas mataas po yung chance po na ma-offeran tayo ng S-loan or S-pay-later po kapag months na yung account natin or years na, mas advantage yun. Hindi po recommended talaga yung mga bagong gawa lang and then mag-apply ka kaagad-agad, hindi yun. Kasi tinatrack talaga nila yung activity natin. So, fifth requirements po para mag-eligible po tayo dito na sa S-loan po ni Shopee is of course dapat complete po yung profile natin, including our personal details, addresses, contact numbers. Napakahalaga talaga yan sa Shopee. Alam niyo naman sa mga orders, di ba? Kailangan na kailangan niya yung mga ganyan. Well, those are the requirements po para maging eligible po tayo sa pa-S-loan po or pa-cash loan po ni Shopee. So, mga basic lang naman yun, no? Yung 5 na yun, mga basic lang siya na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Baka hindi ka pa na-comply, kaya wala ka pang S-loan. So, paki-comply na niyan. So, this time naman, no, magbibigay tayo ng mga tips para ma-approvehan tayo dito kay S-loan. So, lagi kong sinasabi sa inyo to, gumamit kayo ng S-pay-later as payment method at bayaran on time or mas maaga. Huwag magpaka-delay kasi dito talaga kayo maliligwak. Napakahigpit ni Shopee sa payment or sa late payments. Believe me, yun talaga yung pinakababantayan ninyo, yung mga payments nyo sa S-pay-later. Connected kasi sila. Kung bad payer ka sa S-pay-later, huwag ka humasa na ma-offeran ka ng S-loan. Believe me, totoo yun. Next tips ko sa inyo, gumamit po kayo ng Shopee Pay for bills payment and mga pa-buy loads natin. So, nade-detect din po kasi ni Shopee yung ganyang activity at may chance din po na ma-offeran tayo ng S-loan. Next tips, iwasan ang mga violations. Alam nyo na yan kung ano yung mga violations na hindi dapat makamit natin dito sa ating Shopee account. Lastly, ito ha, napaka-basic nito. Talaga namang hindi rin talaga pinapansin ng iba to. So, wag kayong palaging magka-cancel ng mga order. Nasubukan kasi ito ng kapatid ko guys. Lagi siyang nagka-cancel ng order hanggang sa dinisable yung kanyang Shopee Pay account. Yung kanyang COD payment kasi lagi siyang nagka-cancel. Ayaw po ni Shopee yun at nasampulan talaga yung sister ko dito. May factor pala yun. Akala natin wala lang no. Pero ang laki palang factor no na hindi dapat natin ginagawa. Alain mo yun. Kasama pala yun. Pwedeng mag-cancel lalo kapag kailangan talaga. Pero wag naman yung frequent na lalo kapag consecutive talaga. Yung sunod-sunod na. Madedetect po yun ni Shopee yung ganong activity. Ayaw na ayaw niya yun. So yun lang guys yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo. So kung mapapansin nyo basic lang sila na dapat nating tandaan at dapat nating i-apply at i-comply. Kasi yun lang talaga yun guys based sa experience ko. Well anyways no, I hope nakatulong yung mga tips na ito at mga basic requirements na kailangan i-refresh sa atin. Lalo kapag na-stock up po yung ating mga credit limit nun dahil ito naman ay maaasang tunay naman talaga. Anyways, kumusta po yung S-loan nyo? Paki-check nyo baka sakaling ma-offeran di kayo ng mga zero interest rate for the first month or ma-waive yung admin fee nyo. Malaking bagay yon. Well, don't worry, palagi ako mag-a-update sa inyo ha, kaya dapat po nakasubscribe kayo at clicking bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!